Nagrebelde po ng ganun. Ano? Lumaki po kasi ako na walang tatay. Nanginayong po sila sa akin kung anong nangyari po ang hindi po talaga inaasahan sa buhay natin. Pinagsisihan ko po talaga. Ang dami ko po na-realize sa buhay na dapat hindi ko po inuna yung mga bagay na hindi naman po dapat gawin ng isang katulad ko na nasa estudyante po na isang anak. Sinampal po ako ng katotohanan. So guys, welcome back po dito sa channel ng Commander. At ngayon nandito tayo ngayon sa Chaong. Okay, dito tayo ngayon sa Chaong, Quezon. At meron kasi tayo dito bagong scout para kay Commander. At gusto kong alamin kung ano yung may tutulong natin sa kanya, kung ano pwede natin may tulong. So ito ang oras na pala ngayon ay alas 4 na. Yan, narinig niya may bata umiyak. Anong pangalan mo? IZ po. Si IZ. Ilan taon ka na, IZ? 20 po. 20 ka pa lang? Ano po, nag-20 po nung April 30. Nung April 30? Anong katapusan? Opo. Wow, kaka-birthday niya lang pala. So kasi nung unang mag-meet tayo ay 29 ka, di ba? 19. Ay, sorry, tamanda. 19 pala, 19 years old siya nung unang mag-meet kami. Tapos kaka-20 niya lang pala. Okay, so si... Ano ulit? IZ po. Si IZ ay magkatunog kasi ay yung binablog nating IV tas IZ. Okay, si IZ ay sa edad mo na 20 ay di ba meron ka ng supling ano? Opo. Nung 19 ka lang nanganak? Opo. Nung February 4 po siya. Ilang buwan na yung anak mo ngayon? 3 months po. 3 months old yung anak niya. Okay, ang mister mo ilang taon naman? 18 po. Ay, mas bata sa'yo, ano? Opo. Pero this year po na siya, magna-19. Magna-19. Ibig sabihin, kung sa lalaki, hindi pa nagdidibo yung asawa mo. Opo. Okay. Itong tinitirahan yung kaninong tahanan ito? Ano po, sa magulang po ng asawa ko. Oh, pero ikaw, taga saan ka? Taga Barangay San Juan po. Kabilang San Juan. Opo. Okay. So, IZ, ikaw ba nag-aaral ka pa ba ngayon? Ano po, nag-stop po ako ng second sem po sa San Pablo po. Second sem? Opo, ng first year. Anong kurso yung ginawa mo? Office ad po. Office administration? Opo. Oh, okay. Kaso, bakit natigil dahil nabuntis? Yes po, natigil po ako nung malapit na po kasi yung exam nun nasa February po. February 3 at 4 po yung exam namin. Hindi na po ako nakatuloy. Nagsabi na po ako sa prof ko nung hindi pa po ako nanganganak na ito nga po, mga anak po ako na hindi po ako maka-attend. Pero sa awan po ng Diyos, binagbigyan po ako ng mga teacher po namin na binigyan po ako ng special projects, special activities para po mapunan ko lang po yung aking mga grades. Nanginayong po sila sa akin ng based po naman po sa mga grades ko, maayos naman po, kaso po talagang nangyari po ang hindi po talaga inaasahan sa buhay natin. Okay, pero siya ba, kaklase mo? Dati mo na siyang boyfriend o ano? Ano po, nung senior high school po ako nagkakilala po kami. Siya po ay grade 10, ako po ay grade 11 po yan. Opo, halos 2 years na po kaming magkarelasyon po. Okay, before ka tumungtong ng first year college? Opo. Okay, bakit naman parang napaaga ganun? Ano po? May problem ka ba sa family? Ano po, parang yung po. Sige, ayos lang yan. May problema ka ba sa pamilya? Ano po, yung nagrebelde po ng ganun. Okay, kasi guys, kaya ako tinanong kay IZ. Bihira pong mangyari yung ganito sa mga babae, lalo na't nag-aaral. Kung hindi po nagkakaroon din minsan ng problema sa pamilya. So, pwede ko bang maitanong anong naging problema mo sa family mo? Actually, wala naman po kung problema. Kasi parang lang po ako, nainggit lang po ako sa mga... Pero paano ka nag-rebelde sa pamilya mo? Kung
Kung baga po Ano ba yan, nauna na yung nabuntis ka bago ka nagrebelde? O nagrebelde ka before ka mabuntis? ano po, yung pagre-rebelde ba kung baga po, yung, paano ko ba explain ko Sige, ano? magulo po kasi yung, yung buhay ko. Kung baga po, yung pagsagot ko po sa magulang, yung, Bakit ka na dumating sa point na nakakasagot ka sa magulang mo? po siguro sa, sa inggit po sa iba. Tsaka po yung mga insecurities ko po. Pero sa ang, buhay. pero ang magulang mo, hindi naman sila nakita mo bang nagkulang sila sa'yo? Hindi po. Sobra-sobra po kasi yung binibigay nila. Actually po lahat po ng pangangailangan namin na Ipoprovide po. naman nila. Opo. Pero bakit sinasabi mo na nagkaroon ka pa rin ng insecurities sa iba? Or Mayroon inggit sa iba? po kasing tulad ko po, mayroon lumaki po Sa kasi ako oras? na O ano? lumaki po kasi ako na walang tatay. Okay. Na lumaki po ako sa stepfather ko na kamamatay lang din po yata nung nakaraang taon. Last year. po. Tapos nandun na po yung magkahiwalay po kasi yung bahay po ng nanay ko dati. Tapos? Tsaka po yung bahay po namin nung nagsama na po kami. Siguro po nanibago po kami sa Ibig sabihin, pagsasama. separate ka dati sa magulang mo? Opo, kami po. Bali, 6 po kami magkakapatid. Oo, may sarili po kami. nakabukod kayo? Opo, may pinagawa po yata or hindi ko lang po alam kung pinagawa po sa amin yung bahay or yung binigay po sa amin yung bahay Ng magulang mo? ng mga kamag-anak Kamag-anak? po. Opo. Bakit kailangan nakaseparate kayo? Dahil Nag-asawa po kasi ulit. dahil ito decision ng mama mo na kayo ba puro babae sa magkakapatid? 3 pong, sa una pong asawa ng nanay ko, 3 lalaki, 3 babae. Ay, 3 lalaki, 3 babae po. Okay. Tapos dun sa Doon sa itong nakakamatay lang, 3 lalaki po. Tapos yung bunso po ay special child. ibig sabihin, yung mama mo, ang kasama niya sa bahay, yung asawa niya, tapos yung anak niya Opo, sa noon papa po. mo, sa Opo, stepfather mo. Tapos, ngayon po, magkakasama na po dun ngayon sa bahay Oo po. nga, pero noong time na yun na nakahiwalay kayo ng mga kapatid mo, nung kasalukuyan nun, ang kasama niya, yung mga anak niya, sa stepfather mo. Opo. Kaya nung pinagsama kayo, medyo nanibago ka. Tama ba? Opo, medyo nanibago din po. May tatanong ako si IZ, ito ba nagkaroon ka ba ng selos sa mga kapatid mo sa stepfather o ano? Yun ba yung tinatawag mo insecurity? Parang napil ko din po yung ganun. Pero hindi ko din po kasi napapansin. Totally parang ganun na rin po. Na nainggit po ako dun sa... Bakit nakita mo ba may mas more time na Pero binibigay yung mama mo doon? naiintindihan ko naman po na... Kasi po yung bunso namin special child. Siyempre po yung pinakamataas po sa amin, yung kuya ko po na nagpo-provide po sa amin is... Siyempre po, binibigyan niyo rin po yung lahat ng luho ng bata, yung pangailangan po ng bata. Siyempre po, naiintindihan ko, pero medyo mayroon pa rin po akong kahit konti lang pong inggit. Pero binabaliwala ko lang naman po yung kasi yung bata po kasi may Okay, sakit. may sakit. Kaya po, siguro nagkaroon po ako ng kung ano-ano po yung pinagagawa ko po sa buhay. Pero iniisip ko pa rin po nung nag-aaral po ako mabuti, magtatapos po ako. Pero nung simula po, nung magkaroon po ako ng boyfriend, siguro po, may po. Lahat yung oras. Ganun. Siguro po Yung dating focus ko sa pag-aaral na nabawasan yun. Opo. Ibig sabihin pala, sa madaling salita, before ka mag-rebelde talaga, before ka mabuntis, nag-rebelde ka na talaga noon sa magulang. Opo. Patago. Patago, okay. Opo. So, ibig sabihin walang kinalaman yung hindi siya hindi nauna yung pagbubuntis bago nagrebelde. Opo. Nagrebelde muna bago na buntis. Okay, pero yung mga bagay ng IZ, pinagsisihan mo ba? Sobra po ang dami ko po na-realize sa buhay na dapat hindi ko po inuna yung mga bagay na hindi naman po dapat gawin ng isang katulad ko na
Estudyante. Nasa estudyante po na isang anak. Kasi po, ang laki pong impact ng pagbabago sa buhay ko tulad po nung mga nagagawa ko dati, hindi ko na po nagagawa ngayon. Yung pag-aalaga po ng bata. Yung kumbaga po nare-realize ko na po yung kung paano po kami inalagaan dati ng nanay naman. Ganon din po yung kahirap nung nag-aalaga po ko ng sarili kong anak na. Pero ikaw ba ay mahal na mahal mo nanay mo? Kahit po yung kumbaga po parang lagi po kami magkaaway. Sinasagot ko po siya. Tapos minsan, nung one time po, napaiyak ko po siya sa pagsagot ko po sa kanya. Dumating kayo sa point na gano'n? Opo. Pinagsisiyak ko po Alam mo talaga. ba ay ayun yung pinakamasakit na marirealize natin sa huli. Kapag kayong nanay natin napaiyak natin, nang dahil lang sa pagsagot-sagot natin, Opo. yun yung isa sa marirealize natin pagdating sa huli na parang ang sakit pala na makita natin yung nanay natin na napaiyak natin ng gano'n. Nung one time po, sinabi niya po sa akin, mararanasan niya din kung ano naranasan ko noon nung naalagaan ko ay yun nga po, sinampal po ako ng katotohanan. Totoo. Kasi, alam mo, guys, sa totoo lang, kumbaga, hindi naman tayo matututo IC kung di tayo nagkamali. Di ba? Opo. Pero kayo ng mama mo, okay ba kayo ngayon? Opo, kayo naman po kami. Yung hindi naman na po tulad ang dati. Mas na po kami, mas naintindihan ko na po yung nanay ko ngayon. Kasi po dati parang sarili ko lang po yung Ayun yung mahalaga guys, yung pagdating sa uli, naging maayos pa rin kung ano yung mga naging problema dati, diba Izzy? Opo. Kumbaga, lahat naman tayo, wala naman perfectong tao, lahat tayo nakakagawa ng pagkakamali. Magkakaiba lang tayo ng way kung paano natin nagawa yung pagkakamali natin sa buhay. So si Izzy, yun yung naging pagkakamali niya na naging mapusok at medyo hindi pa siguro niya naunawaan yung mga bagay-bagay noon sa puder na magulang niya. Kung ano yung mga dapat unawain, mas unawain, di ba? Kaya dumating siya sa point na nag-rebelde ng patago, ganyan. Kasama siguro yung kanyang asawa na nga ngayon. Pero ang tanong ko naman sa'yo, Izzy, kumusta yung buhay niyo mag-asawa ngayon? Medyo pagitna lang po. Kumbaga po di ba po may pababa po na pahirap at may patas po na Nasa gitna kayo nasa gitna lang po kumbaga, kami. ibig sabihin kahit papaano, Na asawa ng Diyos ay nairaraos niyo yung pang-araw-araw. Kumbaga po, ang trabaho niya po kasi ngayon is namumuti po siya ng sitaw. Natulong po siya sa kanyang tatay. Nag-ano? Nagpuputi po ng sitaw. Ano yun? Namimitas? Opo, namimitas po sila. Okay. Diyan po sa malapit lang. Namimitas tapos daily yun, sahod. Di ko lang po sure. Sino ba naghahawak ng allowance sa inyong dalawa? Siya na rin po kasi po, ang dami niyo po kasing sinasideline po na trabaho. Tapos kumbaga po, kung ano po sinusweldo niya, kung nag-aayos po siya ng cellphone, din Okay. minsan lang din po may paayos. Ngayon, tulad po ngayon, may paayos po. Siya po muna yung gagastos ng mga parts po na kulang dun sa tapos tsaka po siya Kumbaga babayaran. kinakailangan niya din ng allowance para Opo. doon o budget para doon sa isa niya pang Tapos siya na din sideline. po yung bumibili ng mga pangailangan po ng anak namin, tulad po ng diaper. Pero lahat naman okay na ipoprovide Opo. naman. Opo. Okay, pero I see bilang mag-asawa, dapat din na ang babae ay may binabudget din na pera kasi hindi ka matututo sa pagiging ina kung Tinutulungan ko po siya kumbaga po. kung papaano. Opo. Pinag-uusapan niyo o ganito ang bibilin mo. Tulad nga po nung dun sa pinag-aaralan po namin dati, kung paano po maghawak ng pera. Tinutulungan ko lang po siya. Okay. Pero since 'di ba sa panahon ngayon wala pa talaga kayong sariling tahanan. Opo. Kayo ba mag-asawa na pag-usapan niyo rin gusto niyo rin magkaroon ng sarili? Opo, gawa ng sabi po sa amin, na din daw po kami ng sarili ng bahay para po matuto po kami kung ano pong talagang totoong buhay po. Buhay na may asawa. Opo, buhay po. Na may pamilya. Opo, tsaka po para din hindi rin po kami mahirapan na na lang po sa bahay po ng magulang ng kanyang ama. Tsaka Guys, si Izzy, may kawig si Izzy. Yung parang kawig siya ng binavlog ni Rob na na yung balita ko para mag-artista na ngayon. Parang kawig na Izzy yan.
So, hindi ko, nung nakaraan, hindi ko kasi masyado nakita yung asawa mo kasi tulog siya nung nakaraan na nagpunta kami dito, di ba? Okay, pero NIZ, kung sakali man na mapanood to ng mama mo, walang imposible kasi ganun kabilis ang social media. Anong gusto mong sabihin sa kanya, i-message sa kanya sa harap ng camera namin? Nay, sorry, Nay. Basta mahal na mahal ko kayo, Nay. Tsaka kayo dyan mga kapatid ko. Thank you sa lahat sa pag-intindi sa akin. Dati bang nagawa niya? Nagkausap na ba kayo dun? Nakahingi ka ba ng tawad sa kanya? Opo. Face to face? Opo, nung galing po ako nun sa school. Kumbaga po, ang unang po nakaalam ay yung kuya ko po. Yung talaga pong nung una pong pinakamasakit ko pong sinabihan ng nagbuntis nga po ako. Tapos, nagdiretso na po kami dun sa bahay namin para po kasama na po yung asawa ko. Dun po namin sinabi lahat. Tapos, nung nalaman po ng nanay ko, talaga pong napakasakit pong makita sa nanay ko na bakit ganito yung anak ko. Bakit nagkaganito? Pero IZ, sa inyong magkakapatid, meron na ba nakapagtapos ng pag-aaral? O ikaw pa lang, meron naman? Meron naman po. Okay. Kasi magkakapatid pang ilang ka? Sa 6 po, bunso po ako. Bunso ka? Opo. Okay. Medyo masakit talaga sa mama mo yun kasi siyempre iba din kasi ang expectation nila sa mga bunso. Di ba? Lalo na. So hindi naman lahat pero kadalasan sa family talaga. May expectation din sa panganay pero meron din kasi sa bunso may expectation din ang magulang sa atin sa bunso kasi tayo yung maiiwan sa magulang natin na mag-aalaga sa kanila, di ba? O mas huli nilang makakasama dapat. Doon pa lang wala na kasi kailan bubukod ka na kasi may pamilya ka na Yung expectation pa lang ng magulang na ang bunso ang pinakahuli nating makakasama sa bahay. Yan ang pinakahuli nga alis sa atin na ikaw pa yung mas kung ang kapatid mo may asawa na. Opo, yung mga panganay din. Lahat? Hindi naman po totally. Ilan pang natitirang wala? Isa na lang po yata. Ay, dalawa po. Dalawa So, po. 3 sana kayo. Mas mauuna pa dapat sila, yung 2 sa yung aalis sa poder ng magulang mo bago pa ikaw. No? Pero ngayon ba bumibisita ka naman sa mama mo? Opo. Nung nakaraan po doon po kami Nag-i-stay? Opo. Tapos ngayon lang pong buwan nito, lumipat po kami gawa ng wala po kasing kasama yung po nung asawa ko. Pero ikaw, IZ, Opo. wala ka namang pinagsisihan dahil kayo nagkaanak sa anak mo? Sa pagkakaroon ng maagang anak, gano'n? Yung bata po yung di ko pinagsisihan, pero yung mga nagawa ko po sa magulang ko, yung pagkakamali po namin, yung po yung talagang pinagsisihan ko. Hindi ko naman po sinasabing yung bata po is talagang, yung hindi po siya Kasi blessing yan. blessing po talaga. Tsaka po siya po yung bata po kasi yung nagpapasaya na din po sa akin. Tama. Pero IZ, yung bata ba, nagkaroon ba ng time na may isip mo na hindi ka na makakapagtuloy ng pag-aaral dahil may anak ka na? Opo, naisipan ko din po na magtrabaho po para po sa kanya. Kumbaga po, naiisip ko na po agad ko ano po yung dapat yung mga pangailangan niya, yung future niya po, yung gusto ko po na maging trabaho po, pangarap niya po sa buhay. Gusto ko po ma-provide yung... Ibig sabihin sa madaling salita, ang iniisip mo sa ngayon ay para na lang sa anak mo. Yung mga bagay na hindi mo nagawa, gusto mo gawin na lang para sa kanya. Opo. Pero IZ, if ever magkakaroon ka ng pagkakataon na mag-aaral, mo sasayangin, ha? Opo. Kasi mas may makukuha kang, alam mo naman dito sa atin sa Pilipinas, napakadaming discrimination dito, di ba? Opo. Oo. Ko po. Pero kung ang plano mo ay maging isang businessman, walang problema kahit di ka nakapag-aral. Nasa diskarte lang yan sa buhay. Pangarap na pangarap po talaga maging Businesswoman. Opo. Pero kung ang gusto mo ay maging employee habang buhay, kinakailangan mo mag-aral talaga. Di ba? Opo. Okay, so hindi naman discrimination ang di nakapag-aaral, IZ, no? Opo. Kaya kung sakali man na hindi mo maituloy ang pag-aaral mo, magsumikap kayo mag-asawa para pagdating ng araw kung ano man yung business na naiisip ninyo, gawin nyo yun, no? Opo. At
dalawa lang naman yun, mag-success o hindi. O at least sumubo kayo, di ba? Opo. Kung mag-success, di maganda. Di ba? Kung hindi, subok ulit. Ganun lang naman talaga. Okay. So, IZ, meron pa akong last na tanong sa'yo. Yung buhay mo ngayon at buhay mo noon sa pudar ng magulang mo, kumusta yung pagkakaiba? Nung noon po, kung dati po nakukuha ko po yung gusto ko, yung mga personal things. opo, na kumbaga po, halimbawa po, kumita po ko ng pera ko sa pamagitan po ng kunyari po may patrabaho po sa akin. Yung mga... Anong patrabaho yan? Killer ka ba? Hitman ka ba? Hindi naman po. Kumbaga Anong po patrabaho? yung mga Hindi, joke lang yan. Tawag na natin. Sabi niya may mga pinapatrabaho sa kanya. Akala ko may mga pinatutumba kayo, IZ. Yung po dati, yung tulad po ng mga paperworks po ni Kuya na pinagawa po sa amin. Okay. Ikaw ang tinatrabaho mo yun. Tapos may bayad sa'yo. May katulong naman po May katulong naman po. Binibigyan po kami ng kuya po ng pera. Tapos yung pera po yun, ginagamit ko po sa pagbili ko po ng mga gusto ko po. Yung halimbawa po, mga make-up. Okay, siyempre babae. Opo, yung mga ang babae, damit maraming po. kolorete yan. Pero ngayon po, Okay, hindi mo na nagagawa yun. hindi na po. Mas unahin mo isipin yung ba mister mo? Opo. Okay. So mas unahin mo kasing isipin yung para sa anak niyo, no? Opo, tsaka po dati nakakapag gala-gala po. Ngayon hindi na. Pero parang sipag naman din ang asawa mo, ano? Opo, sobra po. Wala rin tigil siguro sa trabaho. Napupuyat po sa gabi gabi po kasi sila napitas ng sitaw. Ay, gabi? Opo. Ay, Kasi bakit gabi? pag po kasi sa araw, sobrang init po. Alam nyo naman po ngayon, okay. sobrang init po ng... Okay, so yung mister niya pala, akala ko araw. Naisip ko kanina, akala ko araw siya namimitas. Pero yun, gabi pala Kaya ginagawa po yung puyatan. trabaho. Kaya puyatan. Tapos sa araw, pagka nakatulog siya konti, ayan, ganyan naman. Opo. Iba naman yung sideline niya. Opo. Okay. Natulong naman po siya sa kanya ama. Tapos pag meron pong paggawa, nandiyan po siya nakaupo, nagawa po ng cellphone. Bakit may knowledge yung asawa mo sa paggagawa ng ganyan? Nag-aral? Senior high po siya, ay ICT po okay. siya. Kaya may knowledge siya sa pag-aayos. Opo. Na ngayon napapakinabangan nyo. Opo. Okay. Ang anak mo pala, breastfeed lang siya? Opo, breastfeed. Hindi siya mix, ganun. Hindi po. Nagbalak po kasi kami ng mix kaso po, sa gatas po, medyo nahihirapan po kami sa... Ano yan, i-provide o ano? Meron naman pong kaya naman po kaso po, napakamahal din po kasi ngayon ang gatas. Tapos, kailangan po ng mineral water para po sa tubig ng Okay, kasi hindi pwedeng basta-basta tubig lang, ano? Pero, tsaka, alam mo, IZ, ang breastfeed ay maganda din naman yan. Opo. Kasi dyan din nagbibigay ng, depende sa kinakain mo, possible magbigay ng smart na pag-iisip dun sa anak mo someday paglaki niya, di ba? Kasi yung anak namin na lumaki yun talaga breastfeed lang simula't simula. Walang ibang ininom na gatas yun. Talagang breastfeed lang siya. At ayun, sa awa ng Diyos ngayon may talino naman yung bata, Englishero, ganyan. Dahil sa breastfeed. Ganun din yung akin. Okay, kaya huwag mong lalangin na baka mamaya hindi ko malang yung anak ko ng gatas, no? Kasi yun ay gatas ng baka yun, o gatas man ng dapat ang para sa tao ay gatas ng tao. Pero baka wala nang bumili ng gatas ng Joke lang, yan, may mga vitamin C din naman yan, yung binibigay ng bukod yan. Okay. So, sige IZ, ngayon itong vlog natin na to, talaga ang nagpapunta sa amin dito ay si Mrs. ko, si Commander, no? Tawag ko sa kanya Commander, boss yun ay. So, pinapunta niya kami dito at sabi nga niya, bisitahin niyo yung napuntahan niyo noong nakaraan kasi nagsabi kayong babalik kayo doon, balikan niyo. Kaya kami nandito din, no? Salamat po. Okay, at may pinapabot siya sa'yo na munting cash para kahit paano makatulong-tulong din sa inyo, pandagdag sa allowance na. Baka mo daw? Bilang mo ng ano bang pwede mong para sa'yo dapat, ha IZ? Opo. Yung kung ano yung, kasi sa'yo umaasa ng dedo yung anak mo ng pag-breastfeed, no? Okay, at saludo din naman ako sa asawa mo na talagang nagsisipag din, ano? Opo. Okay, so sa mga sa mga kapatid mo, baka may gusto kong sabihin sa naiwan sa bahay ninyo, sa mama mo. Ingat po kayo dyan, tsaka po
Thank you po. Thank you lahat. Thank you po sa lahat-lahat. Yun ang pangunawa, no? Opo. Tsaka po sa pagmamahal din. Hindi na po kasi nila ako matiis. Okay, pero yung kapatid mo sa papa mo, matanong ko, close kayo? Opo, na close po kami. Oh, yun yung maganda, ano? Opo. At sana lahat ng pamilya ganun, kahit na hindi talaga totally buong-buo sa nanay at tatay nyo, ay close pa rin kayo. Opo, sobrang pong close na. Sobrang close. Okay, sa ngayon ay hindi ko muna kakusapin yung asawa niya kasi syempre pagod din yan sa pagtatrabaho. Anong pangalan ng mister mo? Ano po, fall po. Si Paul. So, kapangalan ng tropa ko. So, si Paul ay sa susunod, baka pwede ko siya makausap. Ano? Opo. Pero sa ngayon, alam ko baka pagod din si Paul ay hayaan ko muna siya magpahinga. Pero hindi pahinga na nakikita ko, nagkakarga agad ng anak nila. Guys, okay, tama si Paul, ano? Oh. Karga agad ng anak, di ba, pagkadating. Oh. So, saludo ako sa mga tatay na ganyan, kagaya ni Paul. O, sige, kamusta trabaho, Paul? Ay, mahirap po, pero wala naman pong trabaho madali. Hindi. Kakayanin. Kung tutusin naman po, ari pong pinagkakita ko pong madali na pamumuti. Ang kalaban niya lang talaga po ay puyat. Puyat. Nabanggit nga sa amin ni Mrs. mo, gabi pala yung tinatrabaho. Opo, kasi po pag umagay, napaka-init Init. po. Pati ho ang sitaw ay maluluto po pag umaga. Ay, ganun. Gaho sa lupa ay binabagsak ko, tapos saka kuha ko. Para sila guys may tsura. Ang gwapo at maganda. Sigurado itong anak nila paglaki may tsura din. Pero Paul, kaya naman ang trabaho. Oo, nagsasilin din naman ho ako ng nagagawa ng cellphone. Kahit paano ho ay hitagdag din ho. Tapos yung mga nasira ko sa cellphone din, inaayos ko tapos binibenta ko na hindi mababang halaga ho. Hindi pa nagdag na rin ho. Ayos lang, at least may pandagdag. Ano Paul? Ikaw ba Paul, ano sana yung pangarap mo kung nag-aaral ka ng ano? Ako ho, About talaga sa pag... hindi, wala na po talaga akong balak mag-college po kasi simula pa noon? Opo. Bakit? Gawa ng sa hirap na rin siguro na hirap ng buhay. Ng mga magulang. Siyempre, pag nakikita mo nga naman guys na nahihirapan yung parents mo, minsan mapapaisip ka, mag-aaral pa ba ako? Kasi kaysa nahihirapan sila, di ba, magtatrabaho na lang ako, ganito, ganyan. Pero Paul, saludo ako sa'yo na sa bilang ama. Kasi hindi lahat ng tatay, naniniwala ka ba Paul, ay tinitindigan ang pamilya? Maraming kagaya mo na tinakbuhan naman yung responsibilidad, di ba? No, pero ikaw nandito ka, tinatayuan mo yung pamilya na binubuo mo. No, hindi hadlang Paul na porque 18 years old ka o 17 ka nagkaasawa o ano man, hindi yun discrimination para sa inyo. No. Tsaka ang bata hindi yan hadlang para sa pangarap Baka iniisip nyo, may anak na tayo, hindi na natin magagawa pangarap natin. Hindi, inspirasyon yan. Di ba? Ako po ay kasi po nag-iipon lang ho dito. At ako ay pupunta ko sa Lipa at doon ho ako magtatrabaho. Oo. Ng electronics. Opo, mga technician. Okay, electronics. Pag nakipon naman ho doon, edi mag-test doon naman ho, saka naman mag-abroad. Kasi meron ho mga kakilala ho, magulang ko na nasa abroad ng mga kamag-anak din ho namin. Pwede ka matulungan. Na makapasok ko doon sa company nila. Na magaganda rin naman ang sahod doon. Kahit hindi ho tapos ng high school, ay ayos na rin. Tinatanggap. Huwag kang mag-alala, Paul, kasi sa ibang bansa ay kahit hindi nakatapos, hindi nila dinidiscriminate, hindi ka guided sa Pilipinas, diba? Ang binababasyan din yung skill, yung galing mo. Hindi ka pag-i-examine ng math na alam mong sundalo papasukan mo, pinag-exam ka ng math, diba? So hindi ganun. Doon na skill ang pagbabasihan. Kung magaling ka sa pagtitechnician, sampulan mo kami, okay, tanggap ka kung magaling ka, di ba? Hindi porke graduate ka, magaling ka na sa bagay na na kung ano yung ina-apply mo, di ba? Okay, sige Paul, sa ngayon, ay natutuwa ako kasi ngayon nga, believe talaga ako kasi sa mga tatay na hindi tinatakbo yung responsibilidad sa pamilya. Kahit anong hirap pa yan, basta ikaw kayo, sama lang kayo ha. Kami ng misis ko dumaan din kami sa sobrang hirap pero magkasama kami. Hindi kami, alam mo yun, hindi namin sinusukuan yung mga trial sa amin ni God. Kasi malaligpasan naman lahat naman na alampasan niya. Kagaya nung gusto niya mag-abroad. No? Pero hanggat maaari sana may request din ako sa inyo. Kung kayo mag-a-abroad, dalawa at malaki na yung anak nyo, sama mo siya. Totoo. Para mas malayo tayo sa tukso. No? Ang kod ko kasi ay hindi po lang po ako mag-abroad ng habang buhay po.
Mag-iipon lang. Pang negosyo. Oho. Kasi po kung habang buhay po nasa abroad, pag umuwi po ako dito, ano pong pagkakita ko? Tama. Ibig sabihin katrabaho pa rin ako. Paano pag hindi ko na ako kaya? Pero mas madali kayo makakaipon, Paul, kung dalawa kayo. Ay, ito ho, ay patatapusin ko muna ho dito. Pwede din. Hindi po siya Ano ka, pagtapusin mo muna siya, tapos kunin mo siya, dalawa kayong magtrabaho. Kasi Paul, sa loob lang ng 1 taon at 2 taon, niwala ka, maraming pwedeng mangyari. Nandiyan lang sa kaliwat kanan ng tukso. Pero kung dalawa kayong magkasama, uuwi kayo ditong kayo pa din mag-asawa. Niwala ka sa akin, Paul, ha? Sige po. Promise. Dahil ako galing akong abroad, ha? Galing ako sa Kuwait. Hindi man ako, pero ang dami kong nakita na ganun yung sitwasyon nila. No? Pero yun, kaya payo lang naman. Kayo naman kung i-adapt nyo yun, kung i-apply nyo sa sarili nyo, walang problema. Pero kung hindi naman, okay lang din naman. Kung talagang may tiwala kayo sa isa't isa at kaya nyo naman talaga, why not na isa ay nandito, di ba? Pero para sa akin, para mas... Kami nga, sabi ko ng asawa ko, kung tumigil kami sa gantong gawain at mag-abroad kami, walang aalis na isa lang, 2 kami. Para mas malayo kami para sa pwedeng mangyari, di ba? Kasi para hanggang dulo kami, di ba? Okay, kasi kayo ba may plano magpakasal? Opo naman po. Eh, hindi pa lang ho inaagad ho kasi. Ipon lang muna. Opo. Hindi, parang ayoko kasi ng normal lang ho nakasal. Oo, siyempre, minsan lang sa buhay yan. Tsaka pangarap ng babae yan, no? Na magkaroon ng magandang kasal. Parang siya po yung may pangarap ng pakasal eh. Ganun. Pag-usapan nyo. No? Okay, so salamat sa inyong mag-asawa. At hinarap nyo kami dito sa bahay nyo, pinapasok nyo kami dito. At sana sa magagawa pa namin sa tulong ng channel na to ni Commander ay sana makatulong pa kami sa inyong mag-asawa sa pagsisimula nyo. No? Sige po, maraming salamat po. Maraming Sige, salamat walang po anuman. talaga. Sana nga wish ko magkaroon na kayo ng sariling bahay na nakabukod kayo. Tsaka Para po mas... doon sa asawa niyo, maraming salamat. Walang anuman. Siya naman mag-edit nito. No, sana wish ko magkaroon kayo sariling tahanan at nakabukod din kayo. Kasi mas maganda din yung walang, kumbaga mamamagitan kapag may pag-aaway man kayo. No? Kasi hindi din maganda na, syempre ano ba naman ang parents natin, syempre halimbawa ikaw yung anak, syempre may possibility na kampihan ka o kaya huwag gitna, doon lang naman yun. So mas mainam pag nag-aaway kayo, kayo lang dalawa nakakaalam, kayo lang din ang aayos. Di ba? Kaya maganda magkaroon kayo sariling tahanan. Kami yun din yung pinilit namin, yung magkaroon kami talaga ng sarili para kung may pag-aaway man kami, di kami lang aayos din nun, wala nang ibang mangingalam. Di ba? Okay, so sige, God bless inyong dalawa, pati sa anak. Ano pangalan niya? Chase po. Chase po. Ganda ng pangalan ni Chase. Bakit may nakalagay sa noo? Sinisinok? Opo. Huwag daw nilalagyan ng ganyan at pinipigilan daw yung paglaki ng bata. Tanggalin mo na. Kasi pag sinisinok daw ay lumalaki yung bata. Ganun. Yun lang, napanood ko lang naman sa TikTok, kaya install ko na yung TikTok ko mamaya. Kung ano natututunan ko dyan. Okay, sige, salamat ulit ha. Pupunta na din kami at God bless sa inyo. Okay, mga bayan, sa lahat ng gusto magpaabot ng blessing sa mag-asawa, pare-paras tayo dumaan sa ganito sa pagsisimula. Sana huwag kayong mag-alinlangan na magbigay ng tulong, ng blessing para sa kanila sa pamamagitan ng channel ni Commander. Kung message kayo sa Alma Vlog o Commander ni Marcos, ano man yung nakwento ni Ivy kanina na pagrebelde, ni Ivy ay ang mahalaga doon, nagsisi at humingi ng tawad sa magulang. Yun ang importante doon, natuto sa pagkakamali. Okay? So God bless sa inyo. At salamat po, shoutout sa lahat and ingat po kayo.